panahong marami ang nawawala ng trabaho, huwag nang maging choosy o mapili. Basta't disente at marangal, kayod lang ng kayod. Hindi bali nang ang iyong pagsilbihan, mga hayop. Sa mga oras na ito, tiyak na kaliwat kanan pa rin ang mga nagde-date. Sinasamantala ang mga natitirang oras ng Valentine's Day. Pero alam nyo bang hindi lang mga tao ang nagde-date? Kundi pati mga aso. Opo, at meron pa silang matchmaker. Sinisigurong ang kanilang pagde-date mauuwi sa pagme-mate. Ito ang trabaho na makatulad ni Elbert, dog shooter. Siya ang tinatawag ng mga dog owner para masigurong magkakatuta ang kanilang mga alaga. Minsan nasa dog shooter ang nakasalalay ang pagme-mate ng dog para hindi sila mahirapan. 14 na taon ng full-time racket ito ni Elbert. 200 piso ang singil niya sa aayusin niyang labing-labing. Mahina na raw ang 5 pares na mga kliyente ang dumadagsa sa kanya araw-araw. Hindi ko po kinakaya kasi po marangal mo naman po ito eh. Saka nakakatulong po ako sa ibang tao para makapag-breed sila. Kumita rin sila. Siguro habang buhay na to kasi masaya ako sa trabahong to. Saka marami ako natutulungan. Swak eh, galing eh. So, sure na magtitake. Si Elbert, walang dudang kupido sa mata ng mga aso. Kalimitang hayop ang nagsisilbi sa mga tao, pero minsan bumabaliktad talaga ang ikot ng mundo. Tao naman ang tila nagiging at your service para sa kapakanan ng mga hayop. Si Emerson, sales manager ng isang pet food company dito sa Quezon City. Trabaho niyang bumuo ng mga programa kung paano mapapalaganap at mabibenta ang kanilang mga produkto. Maliban dito, may karagdagan pa siyang job description, ang pagiging tester o taga-tikim ng dog food. Maski sa harap ng mga customer, tinitikman niya ang kanilang produkto. Very crunchy, sir, no? So magugustuhan talaga ng aso. Being the sales manager of this product, it's my initiative lang na natikman to taste this product just to make sure na bago siya lumabas sa market, sigurado ako that it is a quality product. So maselan po, Tanong tsak ng marami, safe ba sa tao ang dog food? Wala naman daw dapat ikabahala dahil ang tinitikmang dog food ni Emerson pasado sa HACCP o Hazard Analysis and Critical Control Points. Ibig sabihin, ligtas na kainin ng tao. Kahit naman siya tinitikman ko, hindi ko naman siya nilulunok. Tinitikman ko siya to test nga the crunchiness and kung nandun ba yung special ingredients na hinahanap or nilagay namin. Okay, crunchy na. Libo-libong Pilipino na ngayon ang nawala ng trabaho, bunga ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Kaya't hindi na raw uubra ang mga choosy o mapili sa hanap buhay. Bawal na rin daw ang mga madidirihin. Kaya si Mang Erdi, patuloy pa rin kinakarir ang pagpapaganda sa paa ng kabayo. Ito naman yung nail cutter na para sa pako. Ito yung parang nail file. Parang sa tao rin. Kahit pa isa ito sa mga hayop na may pinakamabahong paa sa buong mundo. Pero deadma lang si Mang Erdi. Caring-carry raw kasi niyang maging manikurista at pedikurista ng mga kalahi ni Petra. Pero extra challenge daw maging farrier o tagapangalaga ng paa ng kabayo. Hindi lang kasi paglilinis ng mga kuko ang nakatoka sa'yo, kundi pati na ang paglalagay ng horseshoe.
sa araw-araw, talagang hindi kami nasisiro eh. Mag-uumpisa kami ng mga alas 8, minsan nakaka 15 kabayo kami sa isang araw. Hindi biro humawak ng mabibigat na paa ng kabayo. Pero maning-mani lang ito kay Mang Erdy. Mahigit 20 taon na kasi niya itong propesyon. Ang kanyang kita, 500 pesos kada isang kabayo. I-multiply mo yan sa bilang pa ng ibang kabayo na nasa kwadra. Para na rin daw siyang nanalo sa karera. Nakasalalay sa amin ang halaga ng kabayo nila. Importante talaga to. Pag natanggal ang isang bakal sa karera, hindi matutuloy ang karera. Hindi rin daw apektado ng resesyon ang hanap buhay na ito. Dahil hanggat may humahabang kuko ng kabayo, meron silang trabaho. Pero wag na wag ismulin ang mga nagtatrabaho para sa mga hayop. Dahil ang ilan sa kanila tapos ng kolehiyo. Katulad ni Charlie, graduate ng BS Marine Biology sa Mindanao State University. Isa siyang aquarist. Ang tawag sa mga tigalinis ng aquarium sa Manila Ocean Park. Ang misyon ni Charlie, araw-araw linisin ang mga higanteng aquarium. Bihira lang yung mga tao na nakasalamuha ng mga hayop na tulad ng ganyan. Diba, may iba kasi na nagbabayad pa para gawin yan, kami yung binabayaran. Mula sa pagva-vacuum ng mga dumi, pag-aayos ng mga corals, hanggang sa pagpupunas ng mga salamin. Lahat yan, sagot ni Charlie. At dahil nasa Mindanao ang kanyang pamilya, ngayong Valentine's Day, hulaan nyo kung sino ang kanyang mga kadate. Sa sobrang pagmamahal ko po sa trabaho, sa Valentine's, mas pinili kong maging kapiling yung mga pagi at mga pating kaysa po makipag-date sa iba. Tapang ng sikmura at lakas ng loob ang kailangan ngayon upang mabuhay. Isantabi muna ang pride at hiya-hiya. Ang importante, marangal ang iyong trabaho at wala kang inaapakang tao o kahit pa hayop.